So ayun, dumating na ang deliver ng materials natin. Ang ibang hardware dito, may kariton lang ang ginagamit sa pagdi-deliver para makaraan sa makikipot na kalsada. Ito ang gagawin nating CR. Tinambakan na, pinatag, at nilalagyan na rin natin ng mga tubo. Naghukay na rin kami dito sa bandang harap ng bahay para paglagyan ng puting at column. So makikita nyo dito na matubig kasi itong lugar na ito ay dagat-dagatan dito sa Caloocan City. So banda dito ang lumang septic tank. Uy. Ano pa? Wala na, ubos na. Yun. Okay, pakiangat mo nga. Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Update lang po sa ating house renovation project. Dalawa pa lang may septic, pati itong isa. So 150. Bango? Mga 550. Tapas. Mga 150 yung yung lalim mula dito. Yung septic tank. So napilitan kaming humingi ng tulong kay Malabanan para ipasipsip ang mga lumang tubig dun sa lumang septic tank. So ito yung gagamitin nating puting para sa hukay natin sa ibaba. Dito gumamit tayo ng 16mm deform bar para sa ating parilya. So ito naman, kailangan natin alisin yung mga dating bubong. So inuuna nating alisin yung mga flashing. So sa bandang baba naman, inuuka ni Kuya yung pader natin para sa ating paglalagyan ng bagong column. So mga tol, nandito tayo sa bubong. Makikita nyo, inaalis na ni Kuya yung mga umbrella nails. Ito ay ginagamit kapag ang pamakuan natin ay kahoy. So dito sa taas, dito na tayo gumagawa ng mga parilya at ganun din yung gagawin nating poste. So ito naman yung mga panali natin na gagamitin pantali sa bakal. So bali ito, nakabend na ito ng 135 degrees para sa ating lateral ties ng mga poste. So bali dito gumagamit tayo ng 16mm deform bar para sa ating mga poste. So ayun, may panibagong delivery tayo ng mga materials mga tol. May nakita kasi kaming ibang hardware store na kaya mag-deliver ng mas marami kaysa doon sa nauna. Meron din silang mini dump truck para sa pang-deliver ng mga materials katulad ng graba, buhangin at semento. So dito na lang maghahalo. Hindi, gitna mo na. Ayaw pang haluin ah. Itinabi pa. Semento na. Lima tayo. Yan, ito dalawa. Yes, dalawa. Paano mo na rin para maipit? Wala na. Ay, buko mo. Ay, buko mo na yan. Dapat pinakpok yun ako.
So dito naglalagay na tayo ng halo sa tie beam. So itong lugar na ito ay isa sa mga bedroom. Nalalagyan natin ng bintana sa gitna ng dalawang posting ito. So naglalagay na tayo ng mga panambak at mga PVC pipes para doon sa from washing area papunta doon sa labas at ganoon din yung comfort room area para doon sa labas. So magkaibang tubo yung ginagamit natin. Dito naman sa portion ng septic tank, dito kami nahirapan kasi konting hukay mo lang, may tubig na agad. So sa paghukay natin ng septic tank, katulad ng ibang nahukayan natin, ay mahirap din. Matubig din ito sa ilalim kaya nangangailangan kami ng pansipsip ng tubig o yung tinatawag na submersible pump. Kasi hindi nagtatagal, ay biglang tataas yung tubig habang naghukay o mga tao nahihirapang sa pagtatrabaho kasi nabababad yung kanilang mga paa. Saktong sukat ang septic tank na ito para dito sa bahay. So may dalawang chamber ito. At matapos sa sintadahan ay papalitadahan natin ang lahat ng paligid nito at nilalagyan na rin natin ito ng PVC sa gitna ng dalawang chamber at saka lalagyan natin ng takip and then re-reinforce natin ito ng mga bakal and then bubuhusan. At dito naman sa harap ay naglagay tayo ng forma para sa ating bigang bubuhusan sa second floor. So kinabukasan ay nilagyan na rin natin ito ng concrete mixture o buhos. Bali kapag nagbubuhos tayo ng flooring ay gumagamit tayo ng 10mm deform bar na may pagitan ng 8 inches by 8 inches. Kapag nagbubuhos tayo ng slab on grade or flooring, ang mainam na kapal dito ay 3 or 4 inches at may concrete mixture na 1, 2, 4, isang semento, 2 buhangin at 4 na graba. Maraming salamat po sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. Please don't forget to like and subscribe. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakishare na rin ito mga tol. Hanggang sa susunod na video natin na.